Ang anxiety ay isang natural at normal na emosyonal na tugon sa stress o pinaghihinalaang panganib. Ito ay nagsasangkot ng mga damdamin ng pag-aalala, kaba o takot tungkol sa mga sitwasyon o kaganapan na maaaring mangyari sa hinaharap. Bagamat ang pagkabalisa ay isang mekanismo ng proteksyon na nilalayong tulungan tayong manatiling alerto at handa para sa mga potensyal na banta, maaari itong maging napakalaki kapag ito ay nangyayari ng madalas o matindi, lalo na kapag walang agarang panganib. Narito ang 10 sintomas at katangian ng anxiety. 1. Excessive worry. Ang labis na pag-aalala, madalas na tinutukoy bilang pangkalahatang anxiety, ay maaaring maging napakalaki at nakakagambala sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay nagsasangkot ng patuloy, hindi mapigil na pag-aalala tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng kalusugan, trabaho, relasyon, o iba pang pang-araw-araw na responsibilidad. Hindi tulad ng paminsan-minsang stress, ang ganitong uri ng pagkabalisa ay may posibilidad na magpatuloy sa loob ng ilang linggo o buwan at kadalasang humahantong sa iba't ibang emosyonal at pisikal na sintomas. Mga sintomas ng labis na pag-aalala-kabalisahan. Mga pisikal na sintomas, pagkapagod o problema sa pagtulog, pagigting ng kalamnan o pananakit, sakit ng ulo, pagkahilo o pagkahilo, pagkairita o pakiramdam sa gilid, pinagpapawisan o nanginginig emosyonal at mental na sintomas, nahihirapang mag-concentrate o maging blanco ang iyong isip, hindi mapakali o isang pakiramdam ng pagiging keyed up, overthinking worst-case na mga senaryo, nahihirapang gumawa ng mga desisyon dahil sa takot na magkamali, patuloy na takot sa masasamang resulta kahit na sa mga sitwasyong mababa ang panganib dalawa. Restlessness or feeling on edge. Ang pagkabalisa o pakiramdam na nasa gilid ay isang karaniwang sintomas ng pagkabalisa. Ang pakiramdam na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng kawalan ng kakayahang mag-relax, patuloy na pagkabalisa, o pakiramdam na nasa isang estado ng mas mataas na pagka-alerto. Ito ay madalas na may kasamang karera ng mga pag-iisip o isang pakiramdam ng pag-asa tungkol sa isang bagay na mali, kahit na walang agarang banta. Mga karaniwang karanasan ng pagkabalisa, mga pisikal na sensasyon, paglilikot, pacing, o pagtapik ng mga daliri. Hirap sa pag-upo ng tahimik o pakiramdam na ansi, pag-igting ng kalamnan, lalo na sa leeg, balikat o likod, nahihirapang mahulog o manatiling tulog. Strategies to manage restlessness. Breathing techniques. Slow, deep breathing can calm the nervous system and reduce the fight or flight response. Try inhaling for a count of 4, holding for 4, and exhaling for 4. 3. Physical symptoms. Ang pagkabalisa ay madalas na nagpapakita hindi lamang sa pag-iisip, kundi pati na rin sa pisikal. Ang pagtugon sa stress ng katawan ay nagdudulot ng iba't ibang mga pisikal na sintomas na maaaring nakababahala, lalo na kapag nangyari ang mga ito nang walang malinaw na dahilan. Ang pag-unawa sa mga pisikal na sintomas na ito ay susi sa pamamahala ng pagkabalisa ng mas epektibo. Mga karaniwang pisikal na sintomas ng pagkabalisa: tumaas na rate ng puso, palpitations. Ang pagkabalisa ay nagiging sanhi ng pagtugon ng fight or flight ng katawan upang sumipa na nagpapataas ng iyong tibok ng puso upang ihanda ka para sa nakikitang panganib. Ito ay maaaring parang isang mabilis o hindi regular na tibok ng puso na kilala rin bilang palpitations. 4. Fatigue. Ang pagkapagod ay isang pangkaraniwang sintomas ng anxiety at maaari itong kapwa nakakapagod sa pag-iisip at pisikal. Ang pagkapagod na nauugnay sa pagkabalisa ay kadalasang nangyayari dahil ang katawan ay nasa mataas na estado ng pagka-alerto sa mahabang panahon kahit na walang agarang banta. Ang pare-parehong fight or flight mode na ito ay nakakaubos ng iyong enerhiya na nag-iiwan
sa iyong pakiramdam na pagod o pagod, kahit na pagkatapos ng isang buong gabing pagtulog. Mga sanhi ng pagkapagod mula sa pagkabalisa, panmatagalang stress. Pinapanatili ng pagkabalisa ang iyong katawan sa isang estado ng mataas na alerto, na nagdaragdag ng mga hormone ng stress tulad ng cortisol at adrenaline. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa pagkahapo dahil ang iyong katawan ay nagtatrabaho ng mas mahirap kaysa karaniwan. Panglimang difficulty, concentrating. Ang kahirapan sa pag-concentrate ay isang karaniwang sintomas ng anxiety at maaari itong makaapekto sa pang-araw-araw na gawain, trabaho o pagganap sa paaralan. Kapag ang pagkabalisa ay tumatagal, ang iyong isip ay madalas na abala sa pag-aalala, na ginagawang mahirap na tumuon sa kasalukuyang sandali o sa gawaing nasa kamay. Ang cognitive overload na ito ay maaaring mag-iwan sa iyo ng pakiramdam na nakakalat sa isip, bigo at hindi mahusay. Irritability. Ang pagkamayamutin ay isang karaniwan, ngunit madalas na hindi pinapansin na sintomas ng anxiety. Kapag nakakaranas ka ng pagkabalisa, ang iyong katawan at isipan ay nasa patuloy na estado ng mas mataas na pagkaalerto na maaaring humantong sa mga damdamin ng pagkamayamutin o pagkabigo. Ang pagkamayamutin na ito ay maaaring magpakita sa iba't ibang paraan na nakakaapekto sa iyong mga pakikipag-ugnayan sa iba at sa iyong pangkalahatang kalooban. Bakit nagdudulot ng pagkairita ang pagkabalisa? Pisikal na pagigting. Ang pagkabalisa ay kadalasang humahantong sa pisikal na pagigting sa katawan. Ang kakulangan sa ginhawa na ito ay maaaring mag-ambag sa mga damdamin ng pagkamayamutin na nagpapahirap sa epektibong pamamahala ng mga emosyon. Mental overload. Ang patuloy na pag-aalala at pag-iisip ng karera ay maaaring lumikha ng pagkapagod sa pag-iisip. Kapag ang iyong utak ay nalulula, ang mga maliliit na inis ay maaaring makaramdam ng pinalaki na humahantong sa pagkamayamutin. Hypervigilance. Ang pagkabalisa ay maaaring magdulot ng mas mataas na estado ng kamalayan na ginagawa kang mas sensitibo sa mga pinaghihinalaang banta o inis sa iyong kapaligiran. Maaari itong madagdagan ang pagkabigo at pagkamayamutin. 7. Sleep disturbances. Ang mga abala sa pagtulog ay isang karaniwang sintomas ng pagkabalisa at maaaring makabuluhang makaapekto sa iyong pangkalahatang kagalingan. Ang pagkabalisa ay kadalasang humahantong sa mga paghihirap na makatulog, manatiling tulog o nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. Ang interplay sa pagitan ng pagkabalisa at pagtulog ay komplikado dahil ang mahinang pagtulog ay maaaring magpalala ng pagkabalisa na lumilikha ng isang mapaghamong cycle. Mga karaniwang abala sa pagtulog na kaugnay ng pagkabalisa. Nahihirapang makatulog, ang pag-iisip, pag-aalala tungkol sa hinaharap o labis na pag-iisip ay maaaring maging mahirap na mag-relax at makatulog. Madalas na paggising. Ang pagkabalisa ay maaaring humantong sa paggising ng maraming beses sa gabi. Kadalasan dahil sa mas mataas na pagkaalerto o nakakagambalang mga pag-iisip.